Malubha ang panlipunang karamdaman ng Pilipinas. Nakagapos ito sa maraming uri ng sakit, pangpolitika, pangkultura at ekonomiya. Hindi na nakapagtakang nasasalamin ang kondisyong ito sa kalagayang pangkalusugan ng mamamayang Pilipino. Marami sa mamamayan ang nag-iikahos at namamatay sa sakit dahil walang kakayanang magpagamot. Hindi nakakagulat na mayroon lamang isang doktor sa bawat 30,000 Pilipino. Isang doktor sa bawat 30,000 Pilipino. Halos hindi inaabot ng serbisyong medikal ang malalayong lugar sa kanayunan dahil karamihan sa mga doktor ay nasa pribadong ospital sa syudad o di kaya ay nasa ibang bansa. Ang malubhang problemang ito ang dahilan kung bakit may mga community health workers para maghatid ng libreng serbisyong medikal. Sila ay ang mga doktor, nurse, midwife, at mga volunteer health workers. Ngunit may kakabit na panganib ang ganitong pagmamalasakit. Sa kabila ng malubhang kalagayang pangkalusugan ng mamamayan, labis pa itong pinalalala ng pagigipit ng Estado sa mga manggagawang pangkalusugan. Inaresto ng PNP at AFP ang 43 health workers na hininalang NPA sa isang compound sa Morong, Rizal. Ika-6 ng Pebrero, 2010, tumambad ang nakakagimbal na balitang inaresto ng mga pulis at militar ang 43 health workers na nagsasanay sa gawaing medikal sa Morong, Rizal. Habang ako'y nagluluto, may mga yabag akong narinig at biglang kumalabog ang pinto sa kusina. Buksan niyo ang pinto! Walang kikilos! May tumatadyak at pilit na binubuksan ng pinto. Nasira ang pinto sa lakas ng mga tadyak. At tumambad sa amin ang mga sundalo at tinutukan kami ng mga baril. Takot na takot kami dahil naka-laser sight ang kanilang mga baril. Naka-laser sight ang kanilang mga baril at nakatutok ang mga ito sa aming dibdib. Walang gagalaw! Nakalilinding sigaw ng mga sundalo. Pilit kami pinalabas sa bahay at pinadapa habang nakapatong ang dalawang kamay sa aming batok. Tinutukan kami ng baril. At pinagmumura at sinabihang huwag kumilos. Iginapos ang aming mga kamay gamit ang matigas na plastik. Piniringan kami ng tela at pinaikutan pa ito ng packaging tape. Kinaladkad kami at pilit na pinasakay sa isang sasakyan. Habang nakapiring at nakagapos ang aming mga kamay. Alas 6 ng umaga, nilusob ng 300 pinagsanig na armadong elemento ng Rizal Police at 202nd Infantry Division ng Philippine Army ang farmhouse ni Dr. Melesia Belmonte sa Morong, Rizal, kung saan inilulunsad ang health training ng Council for Health and Development at Community Medicine Development Foundation. Hinalughog ang farmhouse at matapos ito ay may mga nakuhang di umanong granada, baril at mga pampasabog ang mga sundalo at pulis. Ngunit lahat ng mga health workers ay makakapagpatunay na ang mga ito ay mula sa mga sako at balde na dala mismo ng mga sundalo. Matapos maisakay ang 43 health workers sa mga 6x6 truck, saka pa lamang ipinakita kay Dr. Belmonte ang detektibong search warrant para sa isang nagngangalang Mario Condes. Ngunit walang Mario Condes sa mga nagsasanay na health workers. Tila walang katapusan ng interogasyon sa amin. Halos walang katapusang pagtatanong mula araw hanggang gabi. Kaya hirap iwaksi sa isip ang mapait na karanasang aming sinapit sa kamay ng mga sundalo. Batok at sampal sa mukha ang aking sinapit sa kamay ng malulupit na sundalo. Halos mawalan ako ng ulirat dahil sa paghampas sa aking ulo ng paulit-ulit, pagtuhod sa aking hita, pagsuntok sa sikmura at likod. Hindi ko malilimutan ang panggugulping yun sa akin. Nakaranas ako ng pananakot tulad ng pagsasabing, maaari nila akong patayin, magiging desaparasidos na lang ako. Humingi ako ng tubig, ngunit ang ibinigay sa akin ay inumin na tila may halong gamot na naging sanhi ng pananakit ng aking dibdib at pagkahilo. Lagyan ako sa ulo ng small alligator clips na may voltahe ng kuryente, nagdulot ng unti-unting pamamanhik ng aking buong katawan. Tinubo ako ng mga oras na kami ay
Ako'y 3 buwang buntis noon. Sa kabila ng aking kritikal na kalagayan, ay ibinalat pa rin ako sa araw, paulit-ulit sa kadahilan ng hindi raw ako nagsasabi ng totoo. Pinukpok ako sa ulo na nagdulot ng pagkahilo at pilit na binabali ang aking hintuturo. Paulit-ulit na sampal at pompeng sa mukha ang aking inabot mula sa mga sundalo nag-iinteroga sa akin. Bukod sa pagpitik sa tenga at pagsuntok sa aking tadyang, halos malagot ang aking hininga dahil sa sobrang sakit na dulot ng pagtiga sa aking bayak. Sa Camp Kapinpin, Tanay Rizal, ipinilit at isinagawa ang pagtorture sa 43 health workers. Sa 5 araw nilang pagkakapiit, nakaranas sila ng iba't ibang tipo ng pagpapahirap. Pisikal at psikolikal na pagtorture, pananakot at pagbabanta. Naranasan nilang hindi patulugin ng 36 na oras at 2 araw na hindi pinapakain. Dahil sa lupit ng pisikal at mental torture na inabot sa kamay ng mga militar, 5 sa mga health workers ang napilitang umamin sa mga paratang ng mga sundalo. Hindi ako pinapatulog at parasahang pinagsuot ng diaper at hindi pinapayagang gumamit ng banyo. Sa gitna ng interogasyon ay inatake ako ng asma. Nagmamakaawa ako para mabigyan ng gamot. Ngunit hindi ako pinansin at sa halip ay tinuloy pa rin ang pag-interoga sa akin. Pinagkaitan akong mabigyan ng kagyat na lunas kapag ako ay inaatake ng epilepsy. Sobrang takot ang aking naramdaman nang sabihin ng mga sundalo na wala daw ako magagawa pag may-rape nila ako. Batang-bata ka pa naman, tangina, hindi sinasantong babae dito, papatayin ka din namin. Nakaranas ako ng sexual na pangaharas mula sa mga sundalo. Nakaranas ako ng sexual na pangaharas mula sa mga sundalo. Nakaranas ako ng sexual na panghaharas mula sa mga sundalo. Pilit nila akong pinapaaming ako daw ay NPA at pumanig na lamang sa militar bilang asin. Kung hindi raw ay papatayin nila ako at ang aking pamilya. Pilit na kinukuha ang pangalan na aking asawa at anak at kung saan ang aming tirahan. Pinipilit nila akong makipagtulungan sa kanila kung gusto ko pa daw makita ang aking pamilya. Binaba nila ako sa sasakyan nang may magsabing, sige, ihulog nyo na yan sa tulay. Pinipilit ako makipagtulungan sa kanila kung ayaw kong maging desaparecidos. Dadamay daw nilang aking pamilya. Alam na daw nilang address sa bahay. Nililibinggan nila ako ng buhay pag hindi ko inamin na isa akong NPA. Nanaisin ko para mabuhay ay makipagtulungan ako sa kanila. Dahil tanging ang Diyos lang daw ang makakapagligtas sa akin. Walang karapatang magpiit ang sinuman sa loob ng kampo militar at dapat na ibigay sa kustodiya ng PNP ang inaresto. Tumagal ng 3 buwan sa Camp Kapinpin ang mga health workers bago mailipat sa Camp Bagong Diwa noong Mayo 1, 2010. Iligal ang pag-aresto sa 43 health workers. Iligal. Ayon sa batas, sa loob ng 36 na oras at walang naisampang kaso sa inakusahan, nararapat lamang na ito ay palayain. Subalit, sa kaso ng 43 health workers, 5 araw na ang nakalipas bago sila sinampahan ng mga kasong
illegal possession of firearms at explosives. Ang sinapit ng 43 health workers ay kabilang lamang sa maraming kaso ng legal na pag-aresto at pagkulong na may pampolitikang motibo. Nabibilang ito sa patuloy na dumaraming kaso ng paglabag sa karapatang pantao sa bansa. Ang kanilang laban ay kaakibat ng pakikibaka para sa pagpapalaya ng lahat ng mga bilanggong politikal sa ating bansa. Sa likod ng ibinabandilang demokrasya sa ating bansa ay kinakandili naman ng Estado ang labi ng batas militar laban sa mamamayan. Mga aktivista, mga kasapi ng mga lehitimong organisasyon na naghangad ng makabuluhang pagbabagong panlipunan. Sila ay mga tunay na naglilingkod sa mamamayan. Mga doktor, nurse at manggagawang pangkulusugan na ang tanging hangad ay magserbisyo ng walang kabayaran. Hindi ba't sila ang nararapat na palayain? Habang tumatagal, ang pagkakapit sa kanila ay tumatagal rin ang pagbibigay ng katarungan. Sila'y walang mga kasalanan. Inihingi namin ang katarungan. Ang paghihira, torture na kanilang naranasan ay hindi simpleng tatanggapin na lamang. Ipaglalaban ito ng mga kaanak at kaibigan hanggat makamit namin ang hustisya. At maparusahan ang nagkasala. Itigil ang politikal na persekisyon. Itigil ang pagsasampa ng mga gawa-gawang kaso laban sa mga progresibo, aktivista at mga kasapi ng mga legal na organisasyon ng mamamayan. Palayain sa kadyat ang mga manggagawang pangkalusugan. Palayain sa kadyat ang mga manggagawang pangkalusugan. Palayain ang lahat ng mga bilanggong politikal. Katarungan Para sa lahat ng biktima ng paglabag sa karapatang pantao.